Kaugnay niyan, ilang kongresista binatikos ang hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng NBI sa kabila ng pag-urong ng nakatakdasan ng hearing ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ilang mababatas iginiit din na nakatutok sa trabaho at hindi sa umano'y planong pagpapatalsik sa Vice Presidente. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Live, Mela. Patrick, sa mga puntong ito ay isang press conference online ang isinasagawa ni House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun ukol nga rito sa mga issue kay Vice President Sara Duterte. Bago yan, iginiit nga ng mga kongresista na trabaho at hindi impeachment ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon. Dismayado ang mga kongresista sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa NBI ngayong araw para sa kanilang pag-iimbestiga ukol sa umano'y death threat ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, insulto sa bawat Pilipino ang tila pambabaliwala sa batas ng Vice Presidente. Kahapon, una na ring binatikos ni Ortega kasama si House Assistant Majority Leader Jefferson Conghun ang banat ni Duterte ukol sa umano'y grand scheme ng administrasyon laban sa kanya. Dito playbook ng ibang tao. Playbook niya ito kasi siya lang po nagtangkang gumawa na tangkain na patayin ng ating Pangulo, ang First Lady at ang ating Speaker. Iniisip niya, there is a grand scheme na pinagtutulungan siya. Pero actually, ito yung resulta ng kanyang mga pinagagagawa at pinagsasabi. Although sa nakikita ko, ito personal na opinion ko, nakita naman natin yung batas na ipinasa nila sa terrorism, at talagang nakita naman natin na meron siyang violate doon. Pero kailangan nating hayaan na ang Department of Justice, ang NBI, at ang ating mga law enforcement unit na mag-imbestiga kung talagang may nilabag ang ating Vice Presidente. Sa gitna naman ng usap-usapan ukol sa umano'y napipintong paghahain ng impeachment complaint dito sa Kamara laban sa Vice Presidente, nanindigan ang mga kongresista na nakatutok sila ngayon sa pagtatrabaho at hindi sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao may karapatan na mag-file ng impeachment. Kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan patungkol sa impeachment dahil abalang-abala nga kami lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Kahit na marami pong balita sa labas, marami pong noise coming from the outside, the House of Representatives has been very consistent that we were focused on issues of legislative inquiry, issues po dito sa mga hearings natin. And we will continue to do that. Patrick, ukol naman dito sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa susunod na linggo ay sinabi ni Committee Chair Joel Chua na maghahain na sila ng panukala mula dito sa mga nakalap nilang impormasyon sa kanilang pagdinig. At inaabangan nga natin kung kailan yung magiging susunod nilang pagdinig. Kasunod nga ng naging pag-urong o postponement ng kanilang pagdinig na dapat sana'y nakaschedule ngayong araw. Patrick? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.